Paano nga ba nangyari to? Isang komunidad na halos walang dala nang dumating sa Pilipinas. Pero ngayon sila ang nasa likod ng napakaraming matagumpay na negosyo. Swerte lang ba talaga sila? O may sikretong nakatago sa kanilang kultura? Kasi parang kahit anong hawakan nila, nagiging ginto. Maraming nagsasabi, kuripot lang kasi sila. Pero ang totoo, hindi kuripot, strategic. At ang unang sikreto nila ay isang napaka-powerful na mindset. Pero bago mo isipin na swerte lang sila, ito ang mindset na halos lahat ng successful Chinoy families meron. Delayed gratification. Ibig sabihin, handa silang magtiis ngayon para mas malaki ang reward sa future. Halimbawa, imbes na bumili agad ng bagong kotse para sa porma, ang gagawin nila, itatanim nila ang pera sa negosyo. Parang buto. Sa una maliit, pero habang tumatagal, lumalaki, namumunga at kumikita habang buhay. Tingnan natin ang difference. Sa Chinoy mindset, priority ang function at need. Sa consumer mindset, priority ang fashion at wants. Habang ang iba, lumalaki ang kita pero lumalaki rin ang gastos. Ang Chinoy naman, lumalaki ang kita at lumalaki rin ang investments. Kaya kahit may krisis, kaya nilang mag-survive. Pero teka, kung mindset lang ang sikreto, bakit maraming tao ang may disiplina pero hindi pa rin yumayaman? Dito papasok ang secret number 2 at ito ang isa sa pinakamalakas nilang weapon. Community. Sa Chinese culture, may concept na tinatawag na guanxi. Ibig sabihin, malalim na network ng connections. Imagine mo parang pader. Kung mag-isa ka lang, mahirap umakyat. Pero kung may community ka, nagiging human ladder. Kapag may isang nakaakyat, hihilahin niya yung nasa baba. Ang pundasyon nito ay trust. Sa kanila, ang salita mo parang kontrata na. Minsan nga, mas mahalaga pa ang reputasyon kaysa pera sa bangko. Dahil sa trust na yan, nakakakuha sila ng magandang business deals. Nakakapagsimula ng negosyo kahit walang sandamakmak na papeles. Kasi may tiwala. Pero may isa pang problema na kinakatakutan ng maraming mayayamang pamilya. Ang tinatawag na third generation curse. Sabi nila, ang unang henerasyon ang bumubuo ng yaman. Ang pangalawa ang nagpapalago. Pero ang pangatlo, minsan ang umuubos. At hindi lang ito kwento. Ayon sa survey ng Sun Life Asia, 77% ng mga Pilipino ang nangangamba na baka hindi umabot sa susunod na henerasyon ang kanilang ipon. Kaya paano nila ito iniiwasan? Simple, hindi lang pera ang ipinapamana nila. Ipinapamana nila ang financial discipline, business mindset at mga kwento ng hirap at tagumpay. Pinag-uusapan ng pera sa pamilya habang maaga pa. Kaya ang naipapasa, hindi lang wealth, kundi ang mindset na lumikha nito. Paalala lang, ang video na ito ay para sa educational purposes lamang at hindi kapalit ng professional financial advice. If you want more strategies on building silent wealth, subscribe to Silent Wealth at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na videos.